Okay. And then, pag-usapan, nakita niya may pigeon. So, ano mabait si Jimmy Lee. Yes, yes. Pinakyat niya. And, one time napasama ako dun. Wow, it's like parang kang bata nasa candy world Yes, ka. yes. Pero gaganda ng mga praising Yes, video niya. yes, yes. May gristles. Doon ko narinig yung Jansen. Okay. So, nung marinig ko yung Jansen, so that's the start. Jimmy is a very nice guy. He gave us youngsters. He gave us even eggs. Mga eggs. Oh. So, pinapayaya mo na lang. Pinapayaya namin, tsaka ng brother ko. Nag-hatch naman. Okay. So, since anong unang kauna-unahang pigeon club ng sinalihan nyo? Ang brother ko kasi, PHA. PHA ka agad? Brother ko na kasi ako, bata pa ako na. Okay, oo. Bata pa. Pero nag-partner siya kay Manny. Nakalimutan ko na sa Pasay. Okay. Si Mang Manny, alam ko na lang si Mang Manny. Nakalimutan ko na, alam mo na, tumatanda na rin ako. Nakalimutan ko na yung mga last name. But ang tawag ko kasi doon, Manning Taba. Okay. So, parang korporasyon kayo noon with Sir Manny. Nag-corporation dalawa. Kasi, ang story niyan ganito. Ano na ako I think I was already in first year college. Sa Araneta ako na dahil nag-agriculture ako Okay. And actually, nakagat pa nga ako ng aso, sarili kong aso. Kasi bago yung rami na suot ko, papasok na ako sa Araneta. Dumating yung mother ni Mang Manny. Ririgaluhan daw siya, yung mother niya, ng pigeon, bumibili sa brother ko. Okay. Kasi nabalitaan na ang lahi namin galing kay Jimmy. Yes, yes. So, bumibili. Sa rooftop yung namin, loft. So, yung aso, guard to, mga father ko. Kabite nyo, talagang mababagsik lahat ang aso namin. So, ako yung nag-hold ng chain. Sabi ng brother ko, hawakan mo muna yung chain. Kasi, akit yung mother ni Mang Manny. Sabi ko, di okay. Kala siguro ni Lassie, stranger. Kasi naamoy niya yung rami. Dahil bago. Bagong pagawa sa tailor. Kinagat ako. Pero ayaw bumitaw. But eventually, sabi ko, Lassie. Narinig niya yung salita ko. Bumigay. Dumating mama ko, umakyat na sila sa taas. Sabi ng mama ko, huwag mong pagalitan si Lassie, bago yung bago yung suot mong pantalon. So, binawang mo lang yung kagat ng aso? Yung kapitbahay namin, nanghihilot, nilagyan lang ng bawang. Bawang. Dinig ka ng bawang. Yes, dati yun talaga. Pero ngayon, bawang yata na yun, So, pumasok na ako after that, and then okay naman. Wala naman rabies siya. Yes. But anyway, yun ang start. So, nagandahan si Mang Manny sa regalo ng mother niya. Up hanggang naging magkaibigan sila ni Kuya Boy. Hanggang minsan nag-hunting kami sa Siniluan habang nagte-training sila Okay. Maraming shot si Manny. Okay. So nag-hunting kami ng wild ducks sa Siniluan. Okay. Pero siyempre, pigeon ng una, release muna for training. Okay. So, ang kuya mo, dahil since na siya yung nagmamando ng business mo, kumbaga pagka may pupukutan, nagtitraining na siya. Nagtitraining sila ni Mang Manny. Si Mang Manny na. Kasi partner na sila Partner. At that time, ang PHA club, nakasama pa ako dun Nasa may monumento. Yes. At that time. Yun ang as a young kid, yun ang memory ko sa Pilipinas. Okay. So, let's talk about naman the famous line, Verbruggen. Gusto ko lang i-clarify about yung sinasabi mo hindi ba padulo. Totoo naman mahirap paduluhin ang Verbruggen lang, ang puro. Yes. Okay, because they are basically short to middle distance birds. Yes, okay? So you cannot push a middle distance bird to long distance, lalo na sa terrain sa Pilipinas. But katulad na Johnson birds from the Johnson brothers, kung pipiliin mo talaga sila, meron din talagang lalabas na long distance. Yes. Okay? Pero ang kagandahan kasi with the Verbruggen, nauuna sila sa first lap, second lap, third lap na. Kaso pagdating ng halos fourth lap, fifth lap, sixth lap, puro smashan na. So nauuna na sila. Kumbaga parang meron na silang Kaya basically,
kung may babrugan ka, you will have, magkakaroon ka na ng a little bit of happiness kasi nabigyan ka na ng konting glory or saya in Yes, the first 3-4 races. Yes, Ang tama. problema lang is the long, right? Yes, oo. So, the best thing to do is to find a nick na pero sa totoo lang, marami silang pwedeng i-cross. Okay. Sa tingin mo, saan siya pwedeng i-cross na magiging In successful? any long distance na proven. Katulad ng Benjelet, yung Lacerum ng Lazarus. Okay. O kaya yung Benjelet, Yes, which is yung type ng ibon, which is basically, di ba, mga sila, mga pied. Yes, Mm. oo. And talagang pag kinross mo, mag-i-improve ang long distance capability. Okay? Pwede rin sa stickleback. Stickleback. Or Piet Lazarum. Okay. Stan Callaghan is very successful in crossing it with... Vandenbroek. Yes! Mas maganda. Yes, kasi Janssen base. Remember, Yes. Piet de Weerd. Cross Okay. tinulungan niya si Joseph Vandenbroek kasi nagdi-debate na yung long distance birds niya. Okay. Ang suggestion ni Piet de Weerd is to cross it with a Janssen blood, Okay. which Nag-click, basically oo. click. Talagang nag-push. Oh, di ba? Okay. And how many are those Johnson birds lines na kinross sa long distance na talaga nag-propel? You could enumerate them. Alam naman lahat yan ng mga may long distance birds. When you cross it to a good Johnson base, hindi basta Johnson. Okay? Because siyempre, marami dyan nagkiklaim Johnson, di naman Johnson. Yes, oo. Okay? Wala po akong inaanong offend sa mga ibang Yes, breeders na Yes, nagki-claim na Johnson base yung nila. Kasi wala nang Johnson Brothers. Okay? But meron talagang tunay na Johnson base. Okay? And meron din naman, if you remember, napakaraming fake news or fake pedigrees na lumabas about the Johnsons. Okay? Wala tayong ino-offend na tao, but marami yan. But so, get the real Johnson. And marami yan. Hindi lang naman si Verbruggen. Yes. Yung sino-sino pa, alam mo, Koopman. Yes. Koopman is number one. Maano si Koopman. Maganda. Kasi maraming pambili si Koopman. Oh, yes. Yung sa furniture na sila maker. So they have the income. They could buy and buy. Suki yan sa Johnson's. Okay. Sino pa? Marami dyan. Marami sa iyo. Tapos, di ba tayo naman? Si Koopman ang mga almost siguro sa tingin mo. Kapitbahay din Magkakapitbahay sila. Where's Koopman? Netherlands si Koopman, di ba? Yes. Belgium to Netherlands. Okay. Binibisikleta lang. Kaya tama. But anyway, to really give the beginners a real foundation on the Johnson birds. After World War II, kasi si Fons Johnson, the eldest Johnson, nakakasama niya yung mga ibang fanciers sa di ba noon during that time, nakaano lang sila sa foxhole. Yes. And it's very boring, di ba? Kung walang attack, very boring. So ano yung nagpapa-enlight sa kanila? Pigeon talk. Pigeon talk, yes. Pigeon talk. Saka parang yun yata yung pinaka nila kapag kailangan nila ng tulong kasi kalapati din yung inaano nila. And during that time when you have friends, true friends, okay? You can exchange good birds. In Europe, they exchange good birds. Talagang pag-exchange sa'yo, talagang gold mine yung makukuha. Saka way back World War II, makikita pa yung mga training box sila, di ba? Pagka may race, talagang puro pa. And back then, naubos ang mga racing pigeon because of sending messages. Yes, nababaril ng mga And the Johnson brothers, one way or another, retained their bloodline. Yes. And they supplied the whole world after the war.
Can you imagine that? Yeah. So everybody knows about the Johnson blood. In our lofts right now, in our modern day Yes. pigeon racing, most likely there is a pinch of Of Johnson Johnson blood bloodline. in every loft. Yes, Okay? yes, So you can't blame me why I fell in love with the Johnson based blood. yes.